Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is May 18, 2024. So, ngayon is ipapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan or i-discuss yung series natin ngayong araw, is muli muna nating balikan yung naging series natin netong last week para dun sa mga tao na bago lang na tagapakinig sa ating talakayang devotion. So, yung tinalakay namin netong last week ay yung being disciple. So, tayo na Kristiyano ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay inaaral, pinapangaral sa ating sarili. Kumbaga, hindi lang natin pwedeng basahin lang or maintindihan. Kailangan yung line na alalaman natin sa Bible is ina-adapt natin sa sarili natin. Ginagawa natin dun sa araw-araw. So, tinuturo natin ito sa iba na kailangan hindi lang pwede sa sarili natin, kailangan i-share din natin. Ayun yung parang naging purpose din natin. So, yung series na tatalakayin natin yung araw ay Fire of Love. So, sino ba naman ang tao na hindi kayang ipaglaban yung umahal nila? So, di ba nga, best example niyan is yung si God. Yung nag-iisa niyang anak is inalay niya para tubusin yung ating mga kasalanan. Kasi doon sa pagmamahal ni God para sa atin, miski yung nag-iisa niyang anak, diba sinong magulang ang kayang ialay ang kanyang anak para sa kasalanan ng iba? Makitang pahirapan, mamatay, diba? Ganun yung pagmamahal, yung maging warrior of love. So, kailangan paglaban lang natin yung kung ano ba yung tama, lalo yung pagmamahal. Mas maganda yung biblical love, pati yung godly love kaysa worldly love. So, ang Bible verse na tutalakayin natin yung araw ay 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. So, ang sabi dito, love is patient, love is kind, love is not envious or boastful or arrogant or rude, is not intent on its own way. It is not irritable or sinful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoice in the truth. It bears all things, believe all things, hope all things, endure all things. So, ayun, nirabi lang dito yung iba't ibang klase or yung katangian ng isang pagmamahal or yung love. So, para lumako yung ating talakayan, tayo ay dumako sa ating teaching at application. So, ang una sa ating teaching, the biblical meaning of love is not that we love God, but that He loves us. So, yung biblical na binabasa pa rin natin, yung mga nababasa natin according to sa pagmamahal, is hindi pala yun yung pagmamahal natin sa Panginoon. Nakasaad pala doon sa mga biblical meaning ng pagmamahal is kano tayo kamahal ng Panginoon. Makita naman, di ba, yung unang turo sa atin kung ano nga ba yung mga naging pagmamahal niya. So, sa number 2, love is not just a feeling but a collection of acts of kindness. So, yung pagmamahal is hindi yan yung nararamdaman natin, kundi yan yung parang nararamdaman natin yung kung ano yung ginagawa or natatanggap nating gawain nasa aksyan, kung ano nga ba yung kung anong act ba yung love na pinapakita sa atin. Number 3, practicing God's love makes you beautiful. So, kailangan i-adapt natin sa sarili natin kung ano nga ba yung pagmamahal ng Diyos. Sa application, be biblical by loving like Jesus. Yun, mahalin natin yung Panginoon, si Jesus Christ, para maging biblical yung pagmamahal na uri na meron tayo. Number 2, be careful when we say I love you. So, hindi dapat tayo magsabi ng I love you kasi ang I love you, kusayang parang nararamdaman. Kailangan, kasi pag sinabi mo I love you, pwedeng umasa yung tao na mahal mo siya, pero salita lang. And sa last, be beautiful. Yun, maging mabuti tayo, maganda sa paningin ng Diyos. Kailan po para sa araw na to na may natutunan sa panood and pakikinig. God bless to all.